Hello mga Spark, kamusta kayo? Sa lagdan ng mga Spark, pag-uusapan po natin ang mga sikreto para mawasak ang pride ng lalaki sa'yo. At kung handa na kayong lahat, ay magsada po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para mawasak ang pride ng lalaki sa iyo is, kapag siya ang mali, manalo ka sa pataasan ng pride. Yan ang unang sikreto dyan ka-inspired. Bakit naman ka-inspired? Yan ang dapat gawin upang mawala, mawasak, maglaho ang pride ng lalaki sa akin. Sapagkat ka-inspired, unang-una sa lahat, siya ang may mali. Bakit ka magpapatalo sa pataasan ng pride? Kapag ikaw ay nagpatalo sa pataasan ng pride, kahit na siya ang may mali sa iyo, ay talaga namang bababa ang tingin niya sa'yo. At hindi magiging magandang resulta kapag ganun kayo squad. Mababawas ng respeto niya sa'yo. At ganoon din ang pagmamahal. At kapag nangyari yon, sigurado ako palagi na kayong mag-aaway at palagi ka na lang niyang talaga namang kayong squad aabusuhin. Dahil nakikita niya na hindi mo kayang manalo sa kanya kahit na siya na palagi ang gumagawa ng mali at kasalanan sa'yo. Talaga namang lagi ka nagiging marupok sa kanya. Hindi mo siya kayang tiisin. Ikaw ang naghahabol at pinapakita mong baliw na baliw ka sa kanya. Na tipong kahit ginagawang kanya ng kasalanan at palagi kanyang sinasaktan, ay ikaw pa rin palagi ang talaga namang ka-inspired nagpapakumbaba sa kanya. Hindi ka manalo sa pataasan ng pride. Kaya yung lalaki, talaga namang ka-inspired patuloy sa pagmamataas sa iyo. Talaga naman ka-inspired. Ang sa mga paraan dyan, sa mga tips ko sa inyo at advice ko sa inyo, na kapag ang isang lalaki ay sobra na sa iyo, pag ang boyfriend mo, o ang partner mo, o ang asawa mo, ay sobra na talaga sa mga ginagawang mali sa iyo, at nagpapataasan kayo ngayon ng pride, dapat kang manalo. Bakit? Sapagkat ka-inspired, kapag nanalo ka sa pataasan ng pride sa lalaki na yan, ay siguradong madadagdagan ng respeto niya sa iyo. At talaga namang ka-inspired, mawawasak ang ego, ang confident, at ang mataas na pride niya sa iyo. At talaga namang marami siyang marirealize, marami siyang maiisip-isip kapag talaga namang nakita niya na ikaw ay talagang naninindigan sa kung ano ang tama at ipinaglalaban mo ang iyong karapatan at ang iyong value. Ka-inspired dapat ganon. Paglaban mo ang iyong value. Hindi yung pinapatalo mo ang iyong value kasi nga masyado kang marupok at malambot pagdating sa kanya. Eh baka sabihin ng iba ka-inspired, mahal na mahal ko kasi yun eh. Talaga namang in love ako doon at hindi ko siya kayang tiisin. Nalulungkot ako pag hindi siya nagpaparamdam. Hindi ko siya matiis ka-inspired, kaya kahit na siya yung may mali, okay lang matalo ko sa pataasan ng pride. Gusto mo ba na habang buhay maging ganyan dahil hindi niya makikita ang halaga mo at hindi niya maiisip ang pagkakamali niya sa iyo? Wala siyang matututunan. Kaya kung talagang mahal mo ang isang lalaki, palagi kong sinasabi sa inyo. Palagi kong sinasabi sa inyo na kung talagang mahal mo ang isang lalaki, dapat turuan mo siya na makita ang halaga mo. Pero bago mangyari yun, kailangan mo talagang magsakripisyo. Kaya kailangan mo magtiis. Kailangan mong maging matapang at gawin kung ano ang mga nararapat. At isa yun sa mga paraan upang isang lalaki makita ang halaga mo at mawasak ang pride niya sa iyo. Dapat kang manalo sa pataasan ng pride. Kung ang isang lalaki ay ginagawang ka ng mali o masama, paulit-ulit, palagi kang sinasaktan, palagi kang lumuluha, at ngayon siya pa yung may ganang hindi magparamdam sa iyo, siya pa yung may ganang hindi mag-reply sa iyo, siya pa yung may ganang hindi magparamdam sa iyo, siya pa yung may ganang magsalita ng masasakit na salita sa iyo, siya pa yung may ganang magalit, siya pa yung may ganang talagang manakit, siya pa yung may ganang manloko, siya pa yung may ganang magmataas ka-inspired. Talaga naman, dapat kang manalo ngayon upang sa mga susunod na panahon ay magbago siya at talaga namang respetuhin ka niya at talaga namang mahalin ka niya ng tunay at talaga namang makita niya ang halaga mo at maging maayos kayo. Simulan mo sa'yo, maging matapang ka, manindigan ka, manalo ka, upang para rin sa kanya yan, ka-inspired. At ang pangalawang sikreto, mga ka-inspired, para mawasak ang pride ng lalaki sa iyo is mag-self-improve ka ng lubusan. Yan ang pangalawa, ka-inspired. O mga ka-inspired, kapag ginawa mo yan, ay siguradong hindi
hindi magagawa ng isang lalaki na lubusang magpakataas sa'yo o masyado niyang taasan ng pride niya sa'yo. Dahil nakikita niya na mahirap gawin yon dahil high value ka. Gawin mong high value ang sarili mo. Mahirap magmataas, mahirap taasan ng pride sa isang tao na may mataas na value. Sapagkat alam namin, kaming mga lalaki na pag ang babae mataas ang value, ay mahirap talaga magpaka-pride dyan. Kasi baka, alam mo yon, hindi kaya niyang ipaglaban yung sarili niya eh. Hindi siya naghahabol sa lalaki. Maaring matalo lang, diba? Maaring matalo lang ng lalaki talaga pag siya ay nagmataas pa sa isang high value na babae. Kaya mag self-improve ka. Palagi kang magdagdag ng value sa sarili mo araw-araw. Sa kahit anong paraan, mag-isip ka kung paano ka mas lalong magiging kaakit-akit at magiging talaga namang ka-inspired, high value sa buhay mo, sa mundong to, sa paningin ng lalaking mahal mo. Mag-workout ka, mag-exercise ka, magbanat ka ng puto mo, magpapayat ka, magpa-sexy ka, magpaganda ka, bumili ka ng mga beauty products, mga pang skincare mo, kung ano yung mga sa tingin mo ay hindi maganda sa'yo, bigyan mo ng solusyon. Lahat ng bagay ay may solusyon. Lahat ng bagay ay may paraan. Nasa sa tao lang kung paano niya ayusin ang isang bagay sa sarili niya. Kailangan niya lang mag-isip, magtaga, at magsakripisyo at magtiis. Sabi nga nila, tiis ganda. At wag ka magiging tamad sa pag-aayos ng sarili mo. Palagi ka mag-self-improve dahil kapag ginawa mo yan, ang lalaking mahal mo, malamang sa malamang, ay lalong mababaliw sa'yo. Ang asawa mo, ang boyfriend mo, ay di ka matitiis. At malamang sa malamang ay siya palagi ang maghahabol sa'yo. At palagi kanyang papahalagahan. At hindi kanya magagawang ipagpalit. Mag-self-improve ka ng lubusan. Ibigay mo ang lahat para mas maging maganda ka, mas maging kaakit-akit o mas maging attractive ka. Ibigay mo ang lahat para tumaas ang value mo. Ibigay mo ang lahat para ikaw lang ang kabaliwan ng asawa mo, ng boyfriend mo, ng partner mo. Ikaw lang palagi ang isipin niya. Ikaw palagi kasabikan niya. Ikaw palagi talaga namang hanapin niya. Ikaw palagi mamiss niya. Ikaw ay palaging gustuhin niyang makasama dahil ka-inspired. High value ka. Ang problema sa iba, imbis na tumaas yung value, bumaba ng bumaba sa kung ano namang dinadahilan o excuse nila na kesyo may anak na, kesyo matagal na sila, kesyo yung partner daw nila ay tanggap naman daw sila, kesyo tinatamad sila, o kaya naman wala na daw silang pampaganda, o kaya naman mahirap daw mag-exercise, kung ano nung dahilan. Tapos pag pinagpalit sa iba, doon na sila magre-reklamo. Alam nyo mga ka-inspired, lagi ko sinasabi sa inyo, gusto kong tandaan nyo to, palaging merong kompetensya sa mundo. Napakaraming babae. Ako lang, paglabas ko ng bahay, dami ng babae. Pagka may namamasyal ako, may binibili ako, halimbawa sa SM, napakaraming babae. Maraming kumukuha ng atensyon. Kaya, tulungan mo ang lalaki, tulungan mo ang partner mo na siya ay talaga namang ikaw lang palagi ang isipin at hindi siya matukso sa iba sa pamamagitan ng lagi ka dapat maging kaakit-akit. Gawin mong lahat, magpaka-attractive ka, magpaka-high value ka, mag-self-improve ka ng lubusan at sigurado hindi niya magagawang magpakataas masyado sa'yo. Hindi niya magagawa ka-inspired na taasan palalo ang pride niya sa'yo. Mawawasak ang pride niya, ang ego niya, dahil hindi ka niya matitiis. Dahil may value ka, ka-inspired. At ang pangatlong sikreto, mga ka-inspired, para mawasak ang pride ng lalaki sa'yo is, ihinto mo na palaging pakikipagtalo sa kanya. Yan ang pangatlo, ka-inspired. Talaga naman totoo. Gusto kong sundin nyo. Alam nyo, mga ka-inspired, kaya maraming nasisirang relasyon. At kaya nawawala o nabubura talaga ang pagmamahal ng isang lalaki o babae. At tumataas palalo ang pride ng isang tao ay dahil pinapatulan nyo kasi. Base na rin sa obserbasyon ko, sa pag-aaral, talaga namang walang naidudulot yung laging pakikipag-away. Sapagkat parehas kayong matatoksikan at imbis na mahalin nyo pa ang isa't isa, ay mawawala ang feelings. At bababa ang attraction at ang interest. Kapag nangyari yun, walang mystery, walang challenge at maghahanap ng iba.
at maboboring, manlalamig at maghihiwalay na lang. Kung di man maghiwalay, palagi na nagtatalo, nagtitiisan na lang. Gusto nyo pa yun? Kaya, umiwas kayo palagi sa pakikipag-away sa partner nyo. Umiwas kayo, ihinto mo na, itigil mo na palaging pakikipagtalo sa kanya sapagkat ka-inspired kapag ginawa mo yan, ay hindi niya gagawing magmataas ng sobra sa iyo. Dahil di ka naman nakikipag-away sa kanya at hindi mo siya pinapatulan at hindi mo siya ginagalit, hindi mo siya iniinis at hinahayaan mo pa nga na kumalma siya dahil di mo siya pinapatulan. Kapag ang lalaki ay galit, nakikipag-away, huwag ka na lang siguro muna ka-inspired makipagtalo. Alam ko mahirap yan para sa babae. Dahil ang babae, masyadong emosyonal. Ang babae, talagang hindi mapigil yung bunganga. Yung iba nga, bungangere. Pag ang babae galit, talagang hindi niya mapigil yung sarili niya na magmaldita, magsungit, magdaldal. Pero kung magagawa mo, mapapractice mo, sisikapin mo, pipilitin mo na ikaw ay maging kalmadong babae sa abot ng iyong makakaya kahit alam kong mahirap yan para sa inyo. Sikapin mo, practicein mo na pag may problema, may pagsubok, nagagalit kayo, nagagalit yung partner mong lalaki sa'yo, huwag kang pumatol. Dahil kapag pumatol ka, talaga namang tataas lalo ang pride niya sa'yo. Lalaki yan eh. Kahit pamahal ka niya, sa galit, dahil sa galit, ang taas ng emotional level, dahil sa galit, kasabay ng pagtaas ng emotional level, pagtaas din ng pride niya sa'yo. At kapag tumaas ang pride niya sa'yo, mas lalo kayong magkakagulo at hindi magkakaayos. Gusto mo ba yun? Ikaw din ang sasakit ang ulo, parehas kayo. Pero kung di mo siya papatulan, yun ang isa sa pinakamaganda mong gagawin. Dahil makakapag-isip-isip siya. Tapos, baka ma-realize niya pa na mali din yung ginagawa niya sa'yo. O diba? Hindi na kayo nag-away, hindi pa sumakit ulo mo, hindi mo siya pinatulan, tapos nakapag-isip-isip pa siya. At nawawala pa yung init ng ulo niya. O, paano ngayon siya magmamata sa'yo? Mawawasak ang pride niya sa'yo. Isipin niya, ba naman to? Galit na nga ako, inaaway ko na nga siya, di naman ako kinakausap, di naman ako nire-replyan, di naman ako pinapatulan. Ibang klaseng babae ito, napaka bait naman ito. Sabi natin napaka umiiwas naman sa away ito. Paano ngayon siya magmamata sa'yo? Mawawasak ang pride niya sa'yo. Kaya sa mga tips ko sa inyo, alam kong mahirap yan para sa mga kababaihan kasi mga bunganga nyo. Pero pigilan mo para iwas sa away at gulo. Kung mahal mo siya, mahal mo ang relasyon nyo, iniingatan nyo yung relasyon nyo, tulungan mo ang sarili mo na wag maging palatalo sa asawa mo at sa boyfriend mo. Maging mahinahong kang babae at maging mabait. Makikita niya ang halaga mo at mawawasak ang pride niya sa'yo at muling magiging ayos pa rin kayo. Palagi ka inspired. At pang-apat na sikreto mga inspired para mawasak ang pride ng lalaki sa'yo is ipakitang kaya mo ding maging masaya sa iba. Yan ang pang-apat ka inspired. Dapat ipinapakita mo sa partner mo para hindi tumaas ang pride niya sa'yo, di siya maging mayabang. Dapat di mo pinapakita sa kanya na siya lang ang nagdudulot ng ligaya sa'yo. Sa kanya lang umiikot ang mundo mo. At kung hindi dahil sa kanya, di ka magiging masaya, dapat di mo pinapakita ang ganun. Dapat pinapakita mo na kaya mo ring maging masaya sa iba. Tulad ng makasama mo ang mga kaibigan mo, ang mga close friend mo o best friend mo, o kahit pang mga kamag-anak mo at malalapit mong pamilya o pamilya mo, mga kapatid mo, magulang mo, o kung sino man, katrabaho, pinapakita mong kaya mong maging masaya sa pamamagitan kahit kasama mo ay iba. Diba? Hindi naman dapat laging sa kanya lang. Ano kapag hindi siya nagre-reply, hindi siya nagme-message, malungkot ka na, ganon? Oo, malungkot, pero siya lang ba ang nagdudulot ng ligaya sa'yo? Paano naman yung kapatid mo? Paano naman yung best friend mo? Paano naman yung magulang mo? Hindi ka ba masaya pagkasama mo sila? Baka naman nalimutan mo na sila. Baka naman dahil sa pag-ibig, sa lalaking yan, sa relasyon na yan. Baka naman hindi mo na nadadalaw yung mga magulang mo. Baka naman hindi mo na nakakamusta yung mga kapatid mo. At ganoon din ang mga kaibigan mo. Dapat magiging masaya ka pa rin kasama ang iba. Pag nakita ng isang lalaki na kaya mong maging maligaya, maging masaya, maging komportable kasama ang iba, kahit hindi siya ang kasama mo, kahit wala siya, mababa ang pride niya sa'yo. Maniwala kayo sa akin. Kapag nag-post ka sa Facebook o kung saan man, Instagram, TikTok o kung saan mang social media, nakita niyang maligaya ka, masaya ka, nakangiti ka kasama ang mga kaibigan mo o ang ibang tao, na kahit hindi siya kasama, hindi siya ang dahilan, ibababa ang pride niya sa'yo.
Halimbawa, nagbukas siya ng Facebook, nakita niya sa Facebook niya yung post mo, maligaya ka, dahil mong kaibigan, o kung sino man kasama mo, kahit isa lang, basta masaya kayo, nakasmile ka, o namamasyal kayo, hindi yan magmamataas sa'yo, maniwala ka sa akin. Bababa ang pride niyan. Kasi isipin niya, akala ko ako lang yung nagdudulot ng saya sa kanya. Akala ko kung wala ako, hindi siya masaya. Sabihin na lalaki sa sarili niya, nagkamali ako. Kaya niya pala maging masaya kahit wala ako. Kaya niya pala maging maligaya kahit hindi akong kasama niya. Mawawasak ang pride niya ngayon. Pero pag pinapakita mo sa kanya na iyak ka ng iyak, lungkot ka ng lungkot, mga pinopost mo sa Facebook tungkol sa pag-aaway niyo, sad girl ka masyado, tapos naghahabol ka sa kanya, nababaliw ka, nagsiself-pity ka, isipin na lalaki, ano ba to? Wala ka bang buhay wala ka bang kaibigan? Wala ka bang kamag-anak? Ako na lang ba palagi nagdudulot ng saya sa'yo? Ano pag nawala ako, di ba? Magmamataas yung lalaki sa'yo. At baka kung ano-ano pa ang i-demand niya sa'yo. At matatake advantage ka. Inspire, maging matalino ka. Huwag puro puso. Gamitin mo ang utak mo. At huwag mong kakalimutan ng mga tao sa buhay mo. Tandaan mo, mas una mong nakilala ang mga kaibigan mo o yung karamihan sa kaibigan mo, mas una mo silang nakilala at una mong nakasama tunay na bahagi ng buhay mo noon, pamanay ang pamilya mo. Huwag mo silang kalimutan dahil lang sa isang lalaki. Tandaan mo, ang pag-ibig nandyan lang yan, pero ang pamilya mo, silang laging dadamay sa'yo sa hirap at ginhawa talaga. Kaya pakita mo sa partner mo na kahit di man kayo okay ngayon, kaya pa rin maging masaya, na kahit binabasos ka niya, kahit niloloko ka niya, kahit na pinagpalit ka niya sa iba, kahit na nagno-no contact yung lalaki sa'yo, kahit di ka niya pinapansin, kahit pinababayaan ka niya, kahit pinitiis ka niya, kaya pa rin maging masaya. Pakita mo sa kanya. At sigurado ako, mawawasak ang pride niya sa'yo, mapapaisip siya, at gugustuhin niya muli na makausap ka, ka-inspire. At ang namang sikreto mga ka-inspire para mawasak ang pride ng lalaki sa'yo is, hayaan siyang mag-isip, pabayaan mo na siya. Ng palimat, pinakahuli ka-inspire. Opo mga ka-inspire, pabayaan mo muna siya. At hayaan mo na mag-isip siya. Hayaan mo mismo ang utak niya at ang puso niya ang mangulit at mangonsensya sa kanya. Hayaan mo ang oras at panahon ang magdulot sa kanya ng pagkakataon para makapag-isip-isip. Pabayaan mo muna siya, huwag mo muna siyang replyan. Huwag mo muna siyang kontakin, mag-no contact rule ka muna para mabigyan mo siya ng pagkakataon na mamuni-muni, magpagtanto yung mga pagkakamali niya sa'yo at yung mga bagay-bagay na masamang nagagawa niya sa inyong relasyon. Kasi kapag di mo yan ginawa at imbis na sabihin natin gawin mo yan, hindi mo ginagawa, ang ginagawa pa, naghahabol ka o kaya naman nakikipag-away ka. Tingin mo ba magkakaroon siya ng pagkakataong mag-isip-isip? At tingin mo ba magkakaroon siya ng pagkakataong ma-realize lahat ng pagkakamali niya? Maninindigan pa yan sa mga mali niya. Iisipin niya pang tama siya kahit mali siya. Kasi di mo siya binibigyan ng pagkakataon na mag-isip-isip. Huwag kang patola kasi. Pag sobra na, huwag ka munang pumatol, lumistansya ka muna, mag-full away ka muna, mag-do contact ka, at hayaan mo siya na mag-isip-isip. Matuto kang magtiis. Ikaw din, di ka rin makatiis, masyado kayong marupok eh. Di lang kayo makapag-usap ng sandaling panahon. Nalulungkot-lungkot ka na. O, nalulungkot ka, pero tiisin mo. Para din naman sa inyo yan. Para makapag-isip-isip din yung lalaki. Hindi yung, pa, di ko kaya, namimiss ko siya eh. Ang landi mo talaga eh, no? Talagang narumpok mo. Ha? Kayo sport, namimiss ko na talaga siya. Hindi ko kaya hindi kami nag-uusap. Hindi ko kaya na wala siyang message. Hindi ko kaya hindi siya kausap. Hindi ko kaya, sige, subukan mo, gawin mo. Pero tanda mo, mauulit at mauulit yan yung pag-aaway nyo. At hindi niya makikita ng lubusan ang halaga mo. At dahil doon, mababawasan ang respeto niya sa'yo. At maaaring matukso yan sa iba. At gusto mo bang mangyari yon? Kung ayaw mong mangyari yun, ka-inspired, matuto kang magsakripisyo. Matuto kang sabihin nating maghintay. Matuto kang magtiwala sa proseso. Matuto kang magtiis. Matuto kang turuan siya sa pamamagitan ng manahimik ka muna at pabayaan mo muna siya. Kung galit siya, hayaan mo. Huwag mo muna siyang kontakin. Darating ang araw, magsusorry yan sa'yo. O darating ang oras, o kung kailanman, hihingi yan ng tawad sa'yo. Sa mga panahon
na nakapag-isip-isip na siya. At nasa sayo na yan kung patatawarin mo siya at ipaayusin nyo ang inyong relasyon. Gusto ko maayos ang inyong relasyon. Ka-inspired. Sa mga sikreto. Dapat mong gawin. Magtyaga ka lang. Maghintay ka lang. Magsakripisyo ka ng konti panahon. May isip-isip niya. Maiisip-isip niya yan. Mamahalin ka niya ng lubusan. Iibigin ka niya ng matindihan. At talaga namang ka-inspired, hindi ka niya na matitiis kapag nakita niyang halaga mo. Kaya ka niya natitiis kasi hindi niya makita ang halaga mo. Kasi hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon na makapag bulay-bulay, makapag-isip-isip. Diba? Kaya sa mga sikreto, dapat mong gawin at dapat mong tandaan, ka-inspired. Sa mga spot lang po, maraming salamat mga ka-inspired sa pagtapos ng vlog na ito. At please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga ka-inspired. Click nyo na rin po ang notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong i-upload. At sa mga gustong magpa-coaching o magpa-advise, paki-message lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile feature ko. At paki-chat ako mismo ang magre-reply at kakausap sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!